Hello po sa inyong lahat. Welcome sa aking channel, lalong-lalo na sa mga bago. Hello po. Sa video ko ngayon guys ay pag-uusapan natin kung kinakailangan nga ba o requirement nga ba ang NBI clearance at saka yung police clearance sa DFA para sa pagkuha natin ng passport. So, requirement nga ba daw itong police clearance at saka yung NBI clearance sa DFA para sa pagkuha natin ng passport? Ang sagot po dyan guys ay hindi. So ito yung sample ng NBI clearance. So yung NBI clearance guys ay merong expiration date. Tapos ito naman yung aking police clearance. Ganon din yung police clearance guys, meron din siyang expiration date. Tulad nito, kinuha ko siya noong August 18, 2023. After 6 months, September, October, November, December, January, February, after 6 months, mag-expire siya. So, mag-expire siya. Expire na to guys noong February 18, 2024. So, ito yung sample ng police clearance. Ito naman yung sample ng NBI clearance. So, itong NBI guys ay police clearance, hindi siya requirement sa DFA para sa pagkuha ng passport. Pero, hinihingi or hinahanap din to ni DFA guys for some reason bilang supporting documents. So, for example, kayo nakukuha ng passport, late registered yung inyong PSA, especially kung matagal siyang na-register, matagal yung pagka-late register niya, like yung PSA nyo 10 or 15 years siyang late registered, magdala kayo guys ng NBI clearance. So kung walang NBI clearance, pwedeng police clearance. So, kahit ano sa kanilang dalawa, NBI clearance, pwede ring police clearance. Kasi usually kapag mga ganyang bagay, like late registered yung PSA nyo, humihingi sila ng supporting documents for patunay lamang. So, magdala kayo guys ng NBI clearance o di kaya police clearance para hindi na kayo pabalik-balik sa DFA. At saka kung nawala yung inyong passport, na yung passport na yon ay hindi pa expired, valid pa siya. So, tapos kukuha kayo ng panibagong passport, kailangan yung magdala guys ng police report or police clearance. Isa yan sa mga requirements kapag nawala yung passport nyo at yung passport na yon hindi pa siya expired, and then kukuha kayo ng panibagong passport, kailangan yung kumuha ng police report o di kaya police clearance. Yun. Yung kanilang rules. Kasi usually kapag new applicant kayo or first time pa lang kayo nakukuha ng passport, yung mga requirements lang na pinapadala ni DFA ay yung ating confirmed online appointment. Ito yung nakapagbayad na tayo kay DFA, 'di ba? After nating magbayad kay DFA ng passport fee, mag-email sa atin si DFA. At yung email na yon, meron dong 4 pages na kung saan yung 4 pages na yon, yun ipapaprint natin sa A4 size na bond paper. At yun yung tinatawag na confirmed online appointment. 4 pages yon. Then, next is yung PSA. Dalhin nyo yung original at ipapotocopy nyo ng isa. Then, isang valid ID. Yung valid ID na yon, ipapotocopy nyo din ng isa. So, hindi na ito yung ilan sa mga list ng requirements sa DFA. Ayan o. So, kung makikita nyo dito, wala dito yung NBI at saka police clearance. Wala siya dito sa listahan ng mga tinatanggap na IDs ng DFA para sa pagkuha natin ng passport. Kasi ano lang siya pang support lang siya. Bilang supporting documents lang siya kung yung kumukuha ng passport ay kumbaga alanganin yung dokumento niya, kaya hinihingan siya ni DFA ng supporting documents, which is ito nga.
police clearance, at saka NBI clearance. Mga supporting documents lang yan, guys. Pero kung okay naman yung requirements mo, hindi ka na hihingan ng NBI at saka police clearance sa DFA. So, yun nga yung sinabi ko, kapag late register yung passport mo, kapag nawala yung passport mo at gusto mong kumuha ng panibago, ayan, mas mainam, magdala na lang kayo ng NBI o di kaya police clearance. Para in case na hingin nila sa inyo, ay meron kaagad kayong maipakita. Ayun. So, ayun lamang guys, yung aking video sa ngayon. Sana after nyo to mapanood, ay nagkaroon kayo ng idea tungkol dito. Na ang NBI at police clearance, hindi naman siya as in requirements talaga. Pang-support lang siya. So, kung medyo alanganin yung requirements nyo, hinihingi lang siya bilang supporting documents para patunay sa mga iba mo pang mga requirements. At ayun lamang guys, yung aking video sa ngayon. At pa-favor na lang po ako na sana po ay huwag niyong kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa aking YouTube channel at pakiclick na lang din po ng bell sa gilid para kapag meron akong bagong upload ng mga informative videos ay ma-update at ma-notify kayo. At palagi nating tatandaan, always remember, this life is yours. Take the power to choose what you want to do and do it well. Take the power to control your own life. No one else can do it for you. Take the power to make your life happy. So, walang ibang mas makakatulong sa atin guys, kundi ang sarili lang natin. Ang sarili lang natin guys yung mas makakatulong sa atin na mapabuti yung ating buhay. Kasi kahit anong advice ng ibang tao, kahit sino pa yung mag-advise, kahit mayaman pa yung mag-advise, kahit presidente pa yan, kahit sino pa yung mag-advise sa'yo, kung ikaw mismo, hindi mo tinutulungan yung sarili mo na magbago or na mapabuti yung sarili mo, wala din walang effect din yung mga advice na yun Kasi, ito tayo tayo yung may control sa isip natin, sa puso natin, kaya tayo rin yung makakatulong para mapabuti yung ating buhay. Okay? Ayun lamang guys, yung aking video sa ngayon. Maraming salamat po sa panonood. God bless!